Nakilala ni Rizal ang 14 na taong gulang na si Julia sa isang ilog sa Los Baños noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Tunay nga na napakaganda ng tanawin dito. Saglit niya't makababa. Binibini, ano ang iyong pangalan? Ako si Julia. Bakit ka naparito? Naparito ako sapagkat sabi ng aking kapatid na napakaganda ng tanawin dito. Parang ikaw. Napakabalero mo, Pio. Dooy pinagsaluhan nila ang kaunting panahon ng saya at tuwa. Ang pakiramdam na ito'y naging panandalian lamang, isa lamang matamis na pagtatangi ng isang binatilyo sa isang dalagita ang naganap sa kanilang pagsasama. Napakahirap naman ang binigay na gawain sa atin ng ating guro, hindi ba? Siyang tunay at tila ang aking utak ay sasabog na sa mga kaalaman na ibinibigay niya sa atin. Maaaring makita natin ito sa silid aklatan. Halika. Tuwing araw ng Huwebes at Linggo, bumibisita noon si Rizal sa Colegio de la Concordia kung saan namamalagi ang kapatid niyang si Olympia at si Segunda. Oh, Pepe, anak na pa-share ka dito. Nais lamang kitang masilayan at kamustahin na aking kapatid. Nasa mabuti ang kalagayan. May ba ako? Napakaganda ng kasama mong binibini. Maaari ko bang malaman ang kanyang pangalan? Sigunda, ito nga pala ang aking kapatid na si Jose. Ako nga pala si Jose. Ako naman si Segunda. Segunda, ninais akong pagtapat sa'yo. Sa bawat araw na kasama kita, mas lumalalim at tumitindi ang pag-ibig na aking nararamdaman para sa'yo. Matama yan, Sir. Sapagkat ako'y nakatakda na ito. Bagamat tuluyan ng nahulog ang loob ni Rizal kay Segunda, hindi naging maganda ang resulta ng kanilang pagmamahalan sapagkat nung panahong iyon, si Segunda ay nakatakda ng ikasal kay Manuel Luz. Pagkatapos ng pagkasawi ni Rizal kay Segunda, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang dalaga na tinawag niyang Binibining El. Mahal kong Binibining El, sa bawat araw na lumilipas, patuloy kong nararamdaman ng silakpo ng aking damdamin para sa iyo. Ang pagmamahal ko ay parang hindi natitinag, bagkus mas lumalago at lumalalim. Sa bawat sandaling na tayo ay magkasama, ang iyong presensya ay nagbibigay ng kulay sa aking buhay. At sa iyo ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ikaw ang nagsisilbing inspirasyon ko sa araw-araw. At walang ibang nais kundi makapiling ka sa habang buhay. Mahal na mahal kita at pangako ko na patuloy kitang mamahalin sa bawat araw na darating. Nagmamahal, Pepe. Nakilala ni Rizal itong si Leonor o Orang Valenzuela noong siya ay nag-aaral pa lamang sa Universidad ng Santo Tomas. Katabi ng tinutuluyan ni Rizal ang bahay ng mga Valenzuela at binibigyan ni Rizal si Orang noon ng liham na nakasulat sa tintang maaninag lamang kung itatapat sa lampara. Mahal kong Binibining Leonor, sa bawat araw na lumilipas, lalo akong napapaligaya ng iyong presensya. Ang mga simpleng sandali natin mula sa mga tawanan hanggang sa mga tahimik na pag-uusap ay nagbibigay ng kulay sa aking buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating, ikaw ang aking liwanag. Ang iyong suporta at pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumaban. Nais kong ipaalam sa iyo na ikaw ang aking inspirasyon. At walang ibang tao na nais kong makasama kundi ikaw. Hangad ko ang mas marami pang magagandang alaala na magkasama nating bubunuin. Asahan mong lagi akong narito para sa iyo. Sa hirap at ginhawa, mahal na mahal kita. Lubos na nagmamahal, Pepe. Bakit kasama ng buwan sa Di ba siya yung nanay ng dalawang bata? Hindi pa yan.
magpapatapat sa iyo. Ano yun, binibini? Sapagkat hindi ko nang mawari ang aking nararamdaman sa iyo. Tunay na kahanga-hanga ang iyong angking talino at dedikasyon sa pag-aaral. Paumanhin, binibini. Subalit, tanging pagkakaibigan lang ang may bibigay ko para sa iyo. Si Leonor Rivera ay kababata ni Rizal, ngunit nung mga bata pa sila ay hindi gaanong napapansin ni Rizal si Leonor. Nang maging dalaga na ito, napansin ni Rizal na unti-unti nang bumubulaklak ang dati tila kampupot pa lamang na si Leonor. Sabi ko na sa iyo, may tingnan mo yung iyong mata ng sugat. Tao po! May pinabibigay kong sulat para po ay binibining niyo. Saan ito nagmula? Ito po ay galing kay Ginoong Mose. Sige, salamat. Hindi nakararating kay Leonor ang mga liham ni Rizal sapagkat inaharang ito ng kanyang mga magulang. Itigil niyo na ang namamagitan sa inyong dalawa ni Rizal. Subalit itay, mahal na mahal ko po siya. Hindi na siya babalik. Lubha namang ikinasakit ng damdamin ng dalaga ang pag-alis ni Rizal patungong Europa. Si Consuelo Ortiga y Perez ay isa rin sa mga babaeng inibig ni Rizal. Di ba't yan yung anak ng alkalde mayor ng Maynila? Si Don Pablo? Alin dyan sa dalawang binibini? Yung nakapulang kasuotan. Hinahamon kita. Kung sino unang makapagpaibig kay Consuelo? Tinatanggap ko may hamon. Husay! Maaari ko bang malaman ang bumabagabag sa iyong damdamin katulad ng nasasaad sa iyong liham? Sa katotohanan ay kahit yung sa pagtingin sa iyong mga mata ay hindi ko kayang tingin. Nababati ko ang iyong damdamin para sa akin at ako'y humahanga sa iyong mga atikain, muli sa iyong mga talento at karunungan sa edukasyon. Ngunit ang iyong pagsintahan ay hindi ko natanggap sapagkat ang aking puso ay mayroon ng mga Kung iyan ang iyong pasya, ngunit maaari ko bang malaman kung sino ang mapalad na Ginoo na bumiyag ng iyong puso? ang Ginoo na aking tinutukoy ay walang iba kundi ang pag-ibig mo sa iyan. Pagkauman niyo na magkakaroon ng pagsintahan. Ikaw ay aking binabati, aking kaibigan, sapagkat ikaw ang nagwagi sa puso ni Consuelo. Si Gertrude ay panganay na anak ni Charles Becket. Tuwing umaga bilang kinaugalian ng mga Ingles, hinahatira ng pagkain ni Gertrude si Rizal. I brought some food for you, Jose. Oh, thank you. What is this po all about? I want to express my feelings for you. At dahil sa mga angking kakaibang karisma ni Rizal, nahulog ang loob ni Gertrude sa kanya. I have something to tell you. I appreciate your feelings for me, but I love my country, and also I love Leonor. I hope you understand. Di ba siya yung nanay ng dalawang bata? Is there something bothering you, Nelly? What is it you want to talk about? Mayor, I want to talk about what we're not behaving in the relationship. Tell me, what is it? What's on your mind? You know that I deeply care for you, Jose. But this relationship we have is very complicated. Is this about me, being a Christian? Yung dalawang bata. Yes. You know that I want you to embrace Protestantism. It's important to me, but I cannot. I can change anything about me. I value my belief that much, and I appreciate being a Christian. I understand your decision. I hope we can still be friends.
Sa pagdaan ni Rizal sa bansang Hapon patungong Europa noong 1888, kanyang nakilala si Uso Seiko. Di ba kayo narin ng dalawang bata? Nani? May wani desuka. Karuwa uso seko desu. Karuwa tamyo kotoshekan din katarai eyu. Kanojo o shokai shiti morimasuka? Ashita kai ikashosu kitara kanajo o shokai shimasu. Konnichiwa ojo-sama. Philippine hito ipinakose isarang ni ate kodasai. Have you seen the beautiful places here in Japan? No, I haven't visited any of it. I can tell you if you want. Sure. Sa pamamalagi ni Jose Rizal sa bansang Hapon, si Usay-san ang kanyang nakasama upang libutin ang mga magagandang lugar at tanawin doon. You will stay here as our tenant. Please accompany me. Okay? Nagtungong Brussels sa Belgium si Jose Rizal noong 1889 dahil sa maluhong pamumuhay sa Paris, na malagi siya sa tahanan ng dalawang magkapatid na sina Marie at Suzanne. By the way, I just want to thank you for accompanying me all along. But I need to go to Madrid immediately. Nagkakilala sina Jose Rizal at Josephine Bracken nang dalhin ni Josephine ang kanyang ama kay Jose Rizal upang ipagamot. Can you please help me and treat my father? They say you are the best doctor in town. Sure, I will help. I will do my best. Jose, thank you for helping my father and treating him. You're welcome. It's my duty to cure my patient. Bagamat tutol ang kinikilalang ama, hindi pigilan ng tadhana ang pag-iibigay ni na Jose at Josephine Bracken. Isang hindi magandang pangyayari ang naganap noong katapusan ng 1895, nalaglag ang dinadalang anak ni Josephine Bracken.